Ito ang dahilan kung bakit ang mga lumang politiko ang nagbibigay gulo sa ating gobyerno. Pagdating pa lang sa kapangyarihan, ay mapapansin muna na sila ang gumagawa ng pamamaraan upang kunin ng kaalyado ng administrasyon ang mataas na posisyon upang makontrol nila ang kapangyarihan sa Senado na sila ang nasusunod at umaayon sa gusto nilang mangyari. Na mapapansin nyo na walang nangyayaring gulo tulad nito, pero pag sila ang naagawan ng karapatan sa kapangyarihan ng pagpapalit ng liderato, ay kitang-kita mo na masyadong halatado ang galawan ng mga ito. Sila ay apektado, kaya nangyari ang gulong ito sa loob ng Senado na tila ba nagpaparamdam na hindi nila matanggap ang katotohanan na sila ngayon ang tatamaan nito, na nagpapakita ng dahilan na mayroon silang pinagtatakpan. Kaya planado nilang pigilan ito upang hindi makuha sa kanila ang kapangyarihan na hindi nila napagtagumpayan. Basta't mga lumang politiko, alam na natin ang galawan ng mga ito. Halos karamihan ay magkakakonektado sa iisang layunin ng magtagal at manatili sa politika at kapangyarihan na isa sa tunay na dahilan kung bakit nagtutuloy-tuloy ang kahirapan na walang pagbabago ang bayan sa kanilang kagagawan. Ito ang ugali ng mga lumang politiko na hindi na dapat ibinabalik sa gobyerno na walang magandang resulta ng pagbabago sa bansa sa kamay ng mga ito. Ito, panoorin nyo. Ito yung problema. Bakit merong NBI sa loob mismo ng Senado? Bakit pinayagan yon? Na doon pala siya huhulihin. Wala bang paggalang sa Senado? Ito yung pinaka main question na dapat itanong natin. Gusto niyo siyang hulihin sa labas. Paglabas niya o kaya pag bago pumasok, nandun kayo sa labas. Opo. Pero yung nakipag-coordinate kayo, kasi inamin na ni former SP na pumunta ang NBI sa kanya, umaga pa lang. Umaga pa lang, Tapos, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Sabi, ito yung aming Sergeant at Arms. Opo. Ba't yung ginawa yun? Member ng Senado ang huhulihin sa loob mismo ng aming bakuran. As tinanong ko siya, habang sila ay mapupula lahat ang... nasa lounge. Habang nasa lounge sila, Sabi ko, SP, nung nakipag-coordinate ba sa'yo, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Hindi. So, hindi mo tinignan? Hindi. With more reason, anong ginagawa ng NBI sa premises ng Senado? Halata naman na sikip ang dibdib. Yung, galit na galit siya nangyari. Dahil ang pagkakaalam nila, nautakan sila. Naisahan. Ganun, Naisahan, nautakan. Yung ba namang very triumphant kasi yung pagdating ni Senator Bato. Ayun nga po. Nagkataon pa naman, dumating sa pagkakataon na talagang kailangan talaga. Ang kanyang presensya. Pero di ba bago naman yan, sabi, alam naman namin na mangyayari, anytime pwede kami mapaltan. Handa naman kami sa ganyan. Salita lang nila yun. Ganun ba? Para namang hindi mo naman alam yun eh. Hindi kasi bago ito nangyari noong Lunes, yun na po ang ipinamamarali nila. Ngayon na lang nila sinasabi yan. Ganun mo. Hindi mo pa alam yung... ngayon parang... Opo. Napasulat yata sa banal na kasulatan yan eh. Ano ito? Di ba? Nagkaroon ng katuparan po, Hindi. Alam mo yung taong... dahil sa kanyang sama ng loob. Yung parang... Dahil nga nautakan ba? Nasalisihan ba? Nandun na yung pinagsama-samang pride at saka yung lahat na. Ayun nga. Okay. Sabi ng DJ, parang mga liyong umuungal eh. Di ba? Na Okay. parang sa lahat, minuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo naman wala namang wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing we congratulate the new majority. Ganyan. Yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo, at siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya at ang iba sa amin
alam namin na talagang nangyayari yun. Oho. Ang Senado ay isang institusyon na kapag kayo makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin, hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Ganito, sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon Oho. Aba, ngayon parang lahat na lang gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Opo, ko. Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, tutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Pero sila, nakita mo? Oho. Impeachment ni Sara Duterte para ma-convict. Hindi daw magtatagumpay dahil kukulangin daw ang grupo ni Tito Sotto sa pagbuo ng 16 na vote dahil 12 na ang grupo nila Cayetano ayon kay Marcoleta. Kaya hindi nila ito mapagtatagumpayan ma-impeach si Sara Duterte. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuusad mga batas na makakabuti sa maamayang Pilipino na ginawa ni Marcoleta dahil sa kakagawa ng dating Senate President at mga kaalyado nito sa Senado na sila ang nasusunod at inuuna ang kanilang gusto na hinala ni Marcoleta na konektado daw ang mga ito sa oligarko na isang dahilan kung bakit maraming magagandang batas ang hindi nasusunod ay dahil sa pagpigil ng mga lumang politiko na kaibigan ng mga oligarko kaya walang nangyayari. Maging sa pagtaas ng langis kuryente ay wala silang ginawang aksyon na nagpapakita ng dahilan na ang mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno walang malasakit sa taong bayan kahit noon pa man. Ay ganito na ang kanilang galawan na hindi para sa bayan kundi sa mayayaman ng kanilang pinaglilingkuran. Eto, panoorin nyo. Ilan bang kailangan nila para Majority po, dapat. para makonvict si Sara? Yung conviction ni Sara, parang at least mga 16 votes. One-third. Two-thirds. Two-thirds. Opo. Paano sila makakakuha ng 16? 12 kami. Oho. Oo nga, no? Kulang pa rin. Kahit pa sabihing siyam lang kayo, ano pa man, pero 12 lang kami. Paano ngayon yan? Paano magiging, anong connection nung impeachment. Kasi parang preparasyon nga raw kung may akyat na sa Senado ang impeachment complaint. Hindi, matagal ng maraming reklamo kasi. Unang-una, si Ping Lacson ayaw niyang magtawag ng... Isa pa yun. Hearing ng Blue Ribbon, ipagpatuloy. Isip-isipin mo naman ang mga tao. Halos 9 na buwan ang naghihintay. Kinuha niya yung tungkulin na yon, ang pananagutan na yon. Ang gusto pa niyang mangyari, bago daw siya mag-hearing, pipirma kami doon sa kanyang partial report. Na marami nang naiinis kaya kita mo maski sila ay nang pumirma. Yung majority. So maraming disgusted na sa kanilang ginagawa. Sa panig ko din, hindi lamang yun Yung mga panukalang batas ko, hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano nila maayos ang problema ng bansa. So para sa inyo, isang dahilan ho yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Akala mo naman ala nang ang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. sus, yung daw ang tawag din, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Nawawalang visa lang yan, nalulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila...
Ni-schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Kaya marami na rin ayaw din eh. Oo. Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege fee, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege fee, alas 9 na ng gabi. Ating gabi. Paano hindi ka naman? Oo.